Good day mga ka-idol, update tayo sa PBA Doubleheader Friday na ginanap sa Araneta Coliseum. Sa first game, naglaro ang Northport Batang Pier kontra sa Phoenix Fuel Masters. Sa score na 124-120, nanalo ang Northport Batang Pier at ang kartada nila ngayon ay 2 win and 1 loss. At naging best player of the game ay si Cade Flores na kumana ng 21 big points at 12 rebounds para pangunahan ang Northport Batang Pier. 6 na player ng Northport ang nasa double figure. Sinuportahan ito ni Joshua Monson, Arvin Tolentino, Lucero, Pranyo, at syempre ni Paul Samar. Samantala, ang Phoenix Fuel Masters, 5 player din ang nasa double figure sa pangunguna ni Jason Perkins, Tyler Tio, Ari Azul, Rivero at Ken Tapen. Samantala, sa second game naman naglaro ang Barangay Ginebra San Miguel at ang Rain or Shine Elasto Painters. Sa score na 113-107, nanalo nga ang Barangay Ginebra San Miguel at naging best player of the game ay si Jamie KFC Malonzo na kumana ng 32 big points at 4 blocks at 8 rebounds. Samantala, sinuportahan ito ni Christian Stan Hardinger ng 18 big points, Ahan Misi 18, Aguilar 17, Pringle 12 at ang sa Rain or Shine naman 4 ang nasa double figure, si Asistio, Karakot, Santillan at Mamuyak. Ang nasabing laban na ito ay napaka-init at syempre napaka-pisikal. Marami ang nagtaka sa ipinakita ni Jamie Malonzo matapos ang kanyang insidente. Sa press conference nga ay hindi sinagot ni Malonzo at ni Coach Tim Con ang mga katanungan ng media. Kaya naman maaga natapos ang press conference. Kaya inaasahan, nakakalimutan na lang ng Barangay Ginebra ang mga nangyari kay Jamie Malonzo. Samantala, update tayo. Matapos nga pakawalan ng Northport Batang Pier ang kanilang big man na si Prince Caperal ay malaya na itong makakapaghanap ng kanyang kupunan na kanyang posibleng paglaruan. Napapabalitang naglalaro nga ito ngayon sa MPBL. Pero ayon sa ating insider, interesadong kunin ito ng San Miguel Bearmen. Sa kalidad at husay na meron si Prince Caperal ay malaki ang maitutulong nito sa big man rotation ng San Miguel Bearmen. Opo, marami silang lineup ngayon. Pero ayon nga sa ating insider, isang player ang posibleng tanggalin sa kanilang final lineup. Ito nga ay si Noy Baclao at ipapalit daw si Prince Caperal. Alam naman natin ang experience na mayroon si Prince Caperal pagdating sa championship. Napakatindi ng experience nito dahil naglaro ito para sa Barangay Ginebra at naging most improved player pa nga ito sa bubble. Kaya naman naging interesado ang San Miguel Bearmen na kunin ang nasabing player. Hinihintay pa ang anunsyo ng San Miguel Management ang pagsisimula kung kailan magsisimula si Prince Caperal mag-ensayo sa kanila at inaabangan kung ila-line up ba ito sa mga susunod na laban ng San Miguel Bearmen. Samantala, isa pang pasabog ayon sa insider, ang Northport Batang Pier at ang Barangay Ginebra San Miguel meron nilulutong isang trade negotiation involving 2 player. Matapos nga makitaan ni Coach Tim Con ng magandang performance si Joshua Monson at inaangat na nito paunti-unti ang kanyang nawalang kumpiyansa, ay nagka-interes muli si Coach Tim Con na kunin na si Joshua Monson dahil nga sa paghihina ni Il Tenorio at ni Stanley Pringle. Hinahanap ngayon ni Coach Tim Con ang 2-way player na posibleng magdala sa Barangay Ginebra if ever makatapat muli ng Barangay Ginebra ang San Miguel Bearmen. Naghahanap si Coach Tim Con ng isang defender at the same time go-to guy na posibleng ipangtapat kay CJ Perez at Jericho Cross. At ito nga nakikitaan ni Coach Tim Con kay Joshua Monson. Alam natin kung anong merong kakayahan si Joshua Monson nung naglalaro pa ito sa EBL at sa ibang liga. Napakita nito ang kanyang pagiging scorer. At ngayon, pinapakita niya naman ang kanyang other side, ang pagiging defender. Kaya naman tinitingnan ang posibilidad na anytime kung magkakasundo ang Northport Batang Pier at ang Barangay Ginebra San Miguel ay anytime kukunin talaga ni Coach Tim Con si Joshua Monson sa Northport Batang Pier. At alam natin na hindi
hindi ito patatagalin sa Northport Batangpier dahil badly needed nga ito ng Barangay Ginebra at kayang-kaya daw pakawalan ng Barangay Ginebra si Maverick Ahanmisi na kamakailan lang nakuha nga nila via free agent market. Pero noong finals ng SMB at ng Barangay Ginebra ay hindi napakinabangan, o rather sa semifinals matchup ng SMB at ng Barangay Ginebra, hindi napakinabangan ni Coach Tim Cone si Maverick Ahanmisi bagkos ay uminit pa ang kanyang puwet sa bench dahil sa walang time na ibinibigay ni Coach Tim Cone, dahil kung ipapasok ito ni Coach Tim Cone ay wala naman itong nagagawang maganda sa kanilang series. Kaya naman inaasahan dahil sa hindi magandang performance si Maverick Ahanmisi sa nakaraan Commissioner's Cup sa semifinals ay pinag-iisipan na naipadala na ito sa Northport Batangpier. Nakikita na Barangay Ginebra San Miguel mas malaki ang maitutulong ni Joshua Monson kaysa kay Maverick Ahanmisi, at alam ni Coach Tim Cone na kayang-kaya pang maglabas ng mga talento at arsenal ni Joshua Monson para makatulong sa Barangay Ginebra San Miguel. At si Maverick Ahanmisi, malaki ang posibilidad na siya na rin ang magiging mukha ng Northport Batangpier dahil sa pagkawala ni Robert Bolick Jr. Kaya anytime ang nasabing negotiation ay posibleng mangyari. Ano dapat sa tingin nyo? Itutuloy ba dapat ito at payagan ito ni Commissioner Willie Marcial? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers kay Abinoha Marlin, Abinoha Melanie, Acero Janet, Andrade Maribel, Kagawad Katsakino Dukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV, Ronald Bersubidad, John David Gulapa, at si Mr. Julius Roche ng Skygo. Maraming pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pagbisita na po ng Facebook fanpage ko. Paki-like, paki-follow, paki-share, ganun din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.